Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. Magandang umaga po sa mga nasa Pilipinas, mga ate sa Aldrin. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon kahit tinipigilan tayo ng kalaban na maisakatuparan itong gawain natin na ito. Hindi po nauubos yung paraan, yung kapamaraanan ng Panginoon para ito hindi matuloy. Amen. Matutuloy ito kahit ano pang mangyari. Maraming paraan. Amen. Hallelujah. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay another parable. Napakaganda po nitong parable na ito. Papamagatan po natin the parable of the neighbor. Kasi very common na sa atin yung the parable of the Samaritan. Amen po. So, sa pag-aaral ko po kasi nito, maraming beses nabanggit yung neighbor. So, gamitin po natin yon the parable of the neighbor. Makikita po ang ating teksto sa Luke 10:25 to 37. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord. Amen. Hallelujah. We praise you. We come before you, Lord, with a humble heart. Nagpapasakop kami sa iyong kapangyarihan, sa iyong kalakihan. Panginoon, ihinihingi namin ng kapatawaran ng lahat ng kasalanan na nakikita mo na nagawa namin, nasabi, naisip, Lord, mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa iyong banal na harapan. Patawad po, Panginoon. Marapatin mong ang bawat isa sa amin, Lord, ay makalapit sa iyo ng buong kalayaan, ng buong kagalakan. Matanggap namin na yung salita. Buksan mo ang aming mga pandinig, ang aming mga mata sa mga nais mo na marinig namin mula sa iyo, Panginoon. Lord, i-protect mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Lalo po ako, Lord, na nasa ibang lugar, Panginoon. Cover me, Lord, with your most precious blood, Panginoon, na walang maging distraction, maging maayos, Lord, ang aming platform na ginagamit, Lord, para ang gawain mo ay mapagpatuloy, Panginoon. Lord, itago mo ako sa likuran ng iyong krus. Paging dapatin mo na ang salitang lalabas sa aking labi ay malangisan mo, Panginoon. I-anoint mo, Lord, at magrema ito sa puso ng bawat makikinig, Panginoon. Ikaw po ang maitaas, ikaw ang maparangalan sa umagang ito. Sa iyo po kami nagtitiwala, sa iyo namin iniaasa ang katagumpayan ng gawain nito, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat, kalwalhatian sa pangalan po ng induktong na anak na si Kristo Jesus, aming Diyos, sa gabay patnubay ng iyong Santong Espiritu. Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayo na makinig? Amen. Amen. Salamat po. So, sabi ko nga, ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay Parable of the Neighbor. Bakit po ginamit yung neighbor instead of Samaritan? Mamaya po ay malalaman natin. Allow me to read the story from the book of Luke 10:25 to 37. Okay, sa verse 25, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Sabi niya, "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" He answered, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself." Verse 28, "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this and you will live." Verse 29, but he wanted to justify himself. So he asked Jesus, "Who is my neighbor?" In reply, Jesus said, "A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the so too a Levite, when he came to the place and saw him, passed on the other side." Verse 33, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and he saw him. He took pity on him. He went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine.
the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them the innkeeper. He said, "And when I return, I will reimburse you for any expense you may have." Which of these three do you think was a neighbor? The expert in the law replied, "The one who had mercy on him." Jesus told him, "Go and do likewise." Tama natin itong pag-aaralan. Alam niyo po, gusto ko munang bigyan kayo ng review sa parable na ito. Bakit sinama ko yung usapan ng expert in the law at ni Jesus? Importante po ang parable na ito sapagkat ito ang nagsisilbing parang mapa ng tunay na mga anak ng Diyos. So, mapa ito. Ang parable na ito ay very unique in the sense na it holds the elements of the eternal truth. Ano po ba yung Decalogue? Ito po yung pinaka-foundation ng isang tao. Ano pa? It also epitomizes the whole economy of humankind. Ito yung ugali na pinapa-apply sa atin ng langit. So ito din yung, dito din meron tayong word na kingdom of God. Ano kung ibig sabihin naghahari ang Diyos sa ating buhay, kundi kailangan exercise ng tao. Nung araw pala na yon ay mataas ang diskriminasyon sa mga taong hindi alam ang kanilang buong nasyonalidad. So, nakikita natin ang senaryo. Jesus was conversing with a lawyer. Okay. Tinest ng lawyer, so kaya nag-grade siya ng mga tanong. Nagtanong siya. But remember, test ito. Kasi itong lawyer na ito, ipahanap siya ng tilo niya, ng maikakaso niya. So, ang tao na to, lumapit sa Panginoong Jesus para mag-test. Okay. So, sino yung mga characters dito? Unahin muna natin yung lawyer. Okay, profession kay Jesus ay isang lawyer. Isa siyang Mosaic expert. He knew the law. Alam niya ang lahat ng batas. He knew everything. Alam niya lahat. Alam niya lahat tungkol sa batas ni Moses. It was his official business, aside from being a lawyer, to interpret the meaning of the scriptures. So we can say that he is a scribe. Scribe din siya. And not only that, hindi lang i-interpret yung meaning ng scripture. No? Trabaho din ng lawyer na ito to tell the people the original meaning of the scriptures and guide people how to apply these scriptures appropriately in their lives. Wow, ang ganda ng kanyang CV. Kung titingnan natin ang mamang ito, mataas ang kanyang pagkatao. Hindi siya nagtatanong dahil hindi gusto lang niyang itest ang ating Panginoong Jesus. Gusto niyang itrap na ito ng lawyer na ito ng isa pang tanong. Ang sagot ng Panginoon, what is written in the law? Ano ba ang nasusulat? And it was followed by another question. Kasi minsan ang galing naman sa dami o ganda ng sagot niya eh. Minsan, makikita natin ang tao ay matalino, mahusay, galing ng pagkakatanong niya, di po ba? Ang mga abogado sa korte, di ba? Diyan nila na ipapanalo ang mga kaso sa uri ng tanong na binabato nila sa laban. So, imbis na sagutin ni Jesus, sinagot niya ito sa pamamagitan ng isa pang tanong, makamtan yung buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Jesus, ano ba ang nasusulat? What is written in the law? How are we to inherit the eternal life? Simple. Kaya lang, ang pangalawang tanong ni Jesus, how do you read it? How do you interpret it? What is your understanding about it? Ibinalik sa kanya ng ating Panginoon
ang tanong. Sabi ng verse 27, balikan po natin ang verse 27. He answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. Love your neighbor as yourself. Sa verse 27, ano yung sagot ulit? Ang sagot, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyo. Sa verse 28, at sabi, have answered correctly, have the lawyer brilliantly answered the question. Shima ang sagot ng lawyer na ito kasi nga expert siya eh. 28, sabi ni Jesus, ano nga ang original na tanong? What shall I do to inherit the eternal life? Because Jesus gave the focal point of the entire scriptures. Ano po iyon? Ang isinagot niya, Shema. Shema, masasabi natin ito yung pinaka-central truth ng Bible. Sa verse 29, we can see that the man, the lawyer, gusto niya pang i-justify yung sarili niya. Kanino niya pa ba i-justify? Kasi hindi na siya masaya. Hindi na masaya ang lawyer na ito. Sabi niya, basic, napakadali naman ang tanong nito. Yun lang. Alam lang po yun, kabisado ko yun. Yun ang sabi ng lawyer na ito. Yun ang kapwa-tao ko. Wala siyang doubt, wala siyang duda. Tama, para sa kanya, tama na mahalin ng Diyos. Tama na mahalin ng Diyos ng buong puso, ng buong isip ko, buong kaluluwa ko, buong pagkatao ko, buong lakas ko. Pero, lahat ng tao, kaya ba nating mahalin? Kaya ba nating mahalin ang lahat ng tao? Paano mo mapapakita ang pagmamahal sa Lord sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa tao? Sino ba itong neighbor nito? Symbolic ba ito? Symbol ba yung neighbor na to? O ito ba yung katapat ng bahay mo? O yung mga hanggang 10 metro ang layo mula sa bahay mo? Yan yung masasabi mong neighbor mo. Pwede nating sabihin na ako, I love my neighbor. Ako, mahal ko ang kapitbahay ko. I love my neighbor's car. I love my neighbor's house. I love my neighbor's wife. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Sabi, he wants to justify himself. With whom? Kanino siya gustong i-justify yung sarili niya? Doon sa mga tao na yan? Iba nga, sila nga yung mga artista ng araw, yung mga expert in the law na yan, yung mga lawyer na yan. Sila yung pinakasikat, sila yung tinuturing na celebrity nung araw. Tinitingala nga sila ng mga tao eh. O kanino pa nila i-justify ang sarili nila? Siguro nung time na yan, kung may selfie, madalas magpa-picture tao. Sila yung sikat. Sila yung mga matataas na tao nung araw. Pero ang mataas na tao na ito ay tinrap ni Jesus. Sino ngayon ang natrap? Si Jesus ba o siya? So now, Jesus was in full control in who he was talking to. Huli ka. Alam ko na kung ano ang gusto mo sa akin. Akala niya hindi alam ng Panginoong Jesus na tinetest lang niya siya. Alam ni Jesus, umpisa pa lang, na ang taong ito ay itetest lang niya. Itetest lang siya. Na kung ayaw nila dito, ay di nila hahayaan na makapasok sa kanilang pamayanan para bilang isang mga relihiyosong tao. Yung paglalagay ng label sa mga tao. Eh di huli siya. Amen? Huli ang lawyer na ito sa pagpapractice ng prejudices. Amen? Madaling mahal ng Diyos. Madali. Lahat tayo pwedeng sabihin yan, kayang gawin yan. Pero paano? Pag ang kapitbahay mo ay ang buong mundo. Uy, sobra naman yan, Ate Tin. Wag na, wag yung kaaway ko. Wag si Kuya Normito. Okay, ay hindi, mamanin ko lahat except Ate Ella. Pwede po bang ganon? Pwede po bang ganon ang isagot natin sa harapan ng ating Panginoon? Amen po? So, ilan po dito mahal ang Diyos? Ilan dito mahal ang Diyos? Taas ang kamay, Kuya Carl.
Mahal natin ang Lord, amen? Walang doubt, walang duda. Mahal natin ang Diyos. Ang tanong, mahal niyo po ba yung kapwa ninyo? Mahal niyo ba yung kapwa niyo? Iyan ang mahirap. So again, huli siya. Huli ang lawyer na ito. Itong mama na ito, itong expert in the law na ito na nagpa-practice ng prejudices, masasabi natin bias siya. Siya ay isang racist. Ano po yung racist? Ano po ba yung racist? Yung nakasakay sa kabayo, yung hinete, nagsasana, and for the last bit, for the whom is now the linger pride on the outside and followed by, ganun po ba yun? Sinong tumataya sa karera? Alam niyo po, racism and favoritism is a crime against God. It's a crime. It is impossible to love God with this kind of attitude. Why? Because you will always practice this anytime you face people. Yan ang nakakalungkot. You will always tell people, they are clean. Okay, kakaibiganin ko, they are clean. They are unclean. Ay, dito ako sa matatalino para mukha na rin akong matalino. Ito malilinis. Ito mayayaman. Ito marurumi. Lagi yan. Which is, ito sa naging isa sa mga pinakamalaking problema ng mga Kristiyano. Inaamin ko po, patawarin po ako ni Lord. Ako po ay may ganitong pag-uugali minsan. Nagle-label. Nung ako po ay teacher, lahat ng estudyante ko sa Pilipinas may bansag sa akin. Kaya this lesson, this topic was a total rebuke sa akin po. So racism and favoritism is a crime against God. It's a crime. Crime against God. Against God who loves all people regardless of the color of the skin. Kaya wag nating sasabihin, ang mahal lang ng Panginoon, yung mga mayayaman dahil bine-bless sila. Alam niyo minsan, may isang Briton na nakapatay ng isang itim Nigerian. Nagulat yung mga tao. Sabi nila, pula din pala yung dugo ng Nigerian kasi akala nila, porke itim tong Nigerian, itim din ang dugo. Because we treat people according to the color of the skin. Amen. Sad to say, it is true. We may have different skin color, but our blood color is the same. Unless si Queen Elizabeth ay mag-produce ng blue blood kasi siya ay dugong bughaw. O kaya ang mga Chinese ay mag-produce ng yellow blood dahil dilaw ang kanilang mga balat. O ang mga Amerikano ay mag-produce ng white blood, edi leukemia na yon, lahat sila may leukemia. Even the church, we practice this. Pag ang dumating sa church, medyo, mukhang edukado, mukhang mayaman, ay may kotse, sasabay tayo dyan para makapagpahatid tayo. Ay, dito po kayo, sa unahan po kayo. Ito na mga tao, ay, dito ako sa malamig, sa may aircon. Ay, malamig dyan, dito ako sa mainit. Gina-guide natin sila. Gusto nyo sa mainit, sa impyerno po, gusto nyo? We guide people. And we treat them according to their demeanor, kung ano ang dating nila. Amen? Pero actually, sa church minsan, hindi naman talaga yung lugar ang gusto ng mga taong dumarating. Kundi yung gusto nilang makatabi, yung gusto nilang makasama. Minsan naghahanap kasi tayo ng, taga Bulacan ka? Ay, oo, ako din taga Bulacan. O, dyan ako uupo. Ay, taga Makati ka? Taga Makati din ako. O, dyan ako uupo. Amen? At sa kapaligiran natin, we can say na minsan kung sino pa yung matataas na uri ng tao, sila pa yung nagpa-practice na ito. Kaya nga, di ba, mga politiko, after nila kamayan ang lahat, during campaign, uhugasan nila ng alcohol ang mga kamay nila, tapos iniinom nila yung mga alcohol na yun.
Amen? Lawyer, ang mama na ito, wanted to justify himself. Gusto niya pa kasi mapatunayan na siya pa rin yung tama. He asked Jesus, who is my neighbor? Sino ba itong mga kapitbahay na ito na tinutukoy ng kanyang kaharap? Can I choose my neighbor? Pwede ko bang piliin yung mga magiging kapitbahay ko? Kung nakatira ka sa Corinthian Garden, sinong gusto mong neighbor? Yung mga sikat bang artista? Si FLM ba? Mga Marcos ba? Kung nakatira ka sa Dasmariñas Village, sinong gusto mong kapitbahay? Paano kung nakatira ka sa Dasmariñas Village? Sa village ka lang nakatira. Sino yung gusto mong kapitbahay? So, sinusukat natin ang tao base sa antas ng salapi. Ito na ang ipon ko sa bangko. Ikaw ba? Ilang digits na yung ipon mo sa bangko? Yan, dyan tayo close. Nagtayo ako, nagbukas ako ng bagong business. Milk tea business. Sinusukat natin base sa laki ng bahay. Nakaibigan natin, pag marmol ang bahay, pag puro bricks ang bahay, pag naka-tiles ang sahig. O kinakaibigan base sa kanyang sasakyan, di ba? Naka-4-wheel. Naka-2-door or 4 doors. No door at all. Binabase rin natin sa antas ng education. Ano natapos mo? Hanggang grade 5 lang Pag ganon, parang maibiganin. Akali, pareho tayong mag-isip. And so, Jesus answered the lawyer by telling the parable. So nakita natin una, nag-uusap muna ang ating Panginoon at ang lawyer. Remember, yung lawyer na ito ay expert. Expert. Lumapit sa Panginoong Jesus, hindi para matuto, kundi para itrap, hanapan ng maikakaso ang ating Panginoon. Pero Jesus noon, sinagot siya sa pamamagitan ng parable. This story serves as a rebuke dito sa kanyang kaharap. So sa Luke 10:30, makikita natin tinukpok. Hindi sinabi sa verse na ito kung ano ang nasyonalidad, kung anong lahi ang tao na ito na pinukpok, ninakawan. So from Jerusalem going down to Jericho, nabanggit dito. Ang tanong, parable pa ba? Kasi meron ng geographical accuracy itong parable. Binanggit yung eksaktong lugar. Usually sa mga naunang parable, wala namang binabanggit na pangalan ng lugar. Di po ba? Pero sa kwento na ito, sa parabola na ito, binanggit yung Jerusalem, binanggit yung Jericho. Masasabi pa kaya nating parable ito? Pwede, di po ba? Kasi may mga ibig ding sabihin pala ang mga lugar na ito. Jerusalem means vision of peace. Isipin pa lang daw natin ang lugar na ito, nawawala na ang ating mga problema. Jerus means city, Salem means peace. So, it means city of peace. Masasabi rin natin that this is a city of blessings. Sa pag ikaw, nagpunta ka rito, pag galing ka rito, pababa ka, kargada ka na ng mga pagpapala, kargada ka na ng mga biyaya. So, this city is where God puts His name. This is the center of worship. This is the city connected to the heart of God. So kung gusto mo palang marinig ang tibok ng puso for you to be able to know the heartbeat of God, go to this city, go to this place. And the heartbeat of God is peace, love, contentment. Amen? Jerusalem is a city of praise while Jericho is a city of curse. Ngayon, the place between Jerusalem and Jericho going down, kung aaranin po natin sa geography pala, ang itsura pala ng lugar nito, cliff siya, cliff, mga talampas, mga canyon, very narrow, may mga bangin, kaya
doon nakaabang yung mga riding in tandem. Noon pa lang pala, may mga riding in tandem na nakasakay sila sa camel na ngayon ay nakamotorsiklo na. So, ang lugar na ito ay very unsafe sa mga travelers. Kasi may possibility na yung lugar na yan na tinutukoy ng Panginoon sa parabola na yan ay yung lugar din na tinutukoy sa Joshua 15:7. Natukoy na pala to. Nasa Joshua 15:7, kung meron po kayong mga Bible, makikita niyo po ang pangalan ng eksaktong lugar na iyan kung saan nangyari ang krimen ay Adumin. Tinatawag itong the Pass of Blood. Ang lugar na yan ay may sumpa ng patayan. Kasi nga, madilim, walang masyadong tao. Ano pa, meron din kasing nangyari dito years ago ang naganap. According kay Josephus na isang historian, ito po, bakit nagsimula ang mga krimen na iyan dyan sa lugar na iyan? Ito po'y totoo ha. Babalikan natin yung idea na bakit ito yung ginamit ni Jesus na example. Bakit gumamit siya ng parabolang ito. Tapos ang mga lugar ay eksakto. So base, sabi ko nga, ulitin, gusto ko pong maunawaan nating lahat. Gumamit si Jesus ng eksaktong lugar. Pero ang mga lugar na ito ay may mga simbolo. Naintindihan natin na may symbol. Ngayon, ano ang pangalan ng lugar na iyon between Jerusalem and Jericho? Adumin. Adumin. Siguro Adumin sa iba, Adumin. Na tinutukoy din sa Joshua 15:7. Ito ay tinatawag na Pass of Blood. Pass of Blood. May sumpa ng patayan ang lugar na ito. Kasi, base sa isang pag-aaral ng isang historia na si Josephus, mayroon daw na-dismiss dito ng mga 40,000 na workers nung panahon ni Herod. Nung ginagawa yung Second Temple sa pangunguna ni Zerubbabel, pinakialaman ni Herod ang pagpapaganda sa lugar na ito. Ang ginawa niya, yung mga tauhan niya, pinaalis yung mga tauhang nauna na doon, mga tauhan ni Zerubbabel. So doon nagsimula yung gulo, aklasan, yung tensyon. Kaya ang trabaho ngayon ng mga tauhan ni Herod ay abangan ang lahat ng travelers. Abangan ang lahat ng merchants, saktan, patayin, pagnakawan. Nakakatakot. Noon pa pala may ganito na. Kaya wag pala tayong magtaka. Bakit nangyayari ito ngayon? Kasi noon meron na palang ganito. Pero ang nakakapagtaka sa kanila, alam niyo po kung ano? Hindi nila ginagalaw, hindi nila tinatalo, hindi nila sinasaktan ang mga pare. Kasi po, ang Jericho ngayon ay settlement. Ito, dito sa panahon na to ay settlement ng 12,000 pare. Napakayayaman pala nila sa lugar na yan. Diyan sila nagsettle, nandyan ang mga lupain nila. Lahat sila dyan puro pare. Kaya itong mga tauhan ni Herod na nagpasimula ng mga patayan, nakawan, ginagalaw lang nila yung mga hindi nila kilala, yung mga dayuhan, yung mga travelers, pero may respeto sila sa mga pare na nakatira doon sa city of Jericho. Naintindihan po natin? Malinaw? Praise God po. So, sino ang tinatalo nila? Sino lang yung mga tinitira nila? Sino lang yung mga ginagawa nila ng masama? Yung mga merchants. So, balikan natin ang kwento. Sino ang tao na ito? He was a merchant. Hindi binanggit anong lahi nito. Anong lahi ng mama na ito? Taga saan? Bakit siya dumaan doon? Walang binanggit. But he was a certain man, a merchant. Pero alam niyo po ba, base sa mga ibang nag-aral, base sa mga Bible scholars, they consider this man as Hudyo. Hudyo daw po ang mama na ito. Kasi bakit kaya? Bakit po kaya? Kasi kung Samaritano din ang mama na ito, ano pa ang kwenta ng kwento na ito? Kung Samaritano lang din naman pala to. Amen po. Hudyo ba siya? Pwede. Para bigyang way yung Good Samaritan sapagkat ang nagligtas sa mama na ito ay hindi niya kalahi. Okay. So, tingnan po natin.
there was a probability that the robbers are watching the travelers. Nakaabang na. Kasi nga mga merchant, mga may dala pong mga pera. Okay? Ano ang ginawa ng mga magnanakaw sa mamang dumadaan? Binugbog, hinubaran ng damit, sinaktan. So wounded ang tao na ito. Iniwan nila half dead, halos patay, halos mamamatay, duguan. Pag tayo nakakita ng ganito, anong desisyon yung gawin? Tingnan natin, ha? So nung iniwan nila, akala patay na, they never expected na may dadaan. Iniwan nila. They never expect na may makakapansin. Sapagkat nalaman na lang nila, nagkakagulo na eh. Siyempre, noon pa man, may mga chismosang kapitbahay na, di po ba? So, gumawa ng ibang spot ang mga magnanakaw na ito. Di nila alam, may tatlong uri ng tao ang dadaan. Okay, alamin po natin. Sa Luke 10:31, balikan natin ang Luke 10:31. A priest happened to be going down the same road. And when he saw the man, he passed by on the other side. Nako, pare, ang unang dumaan. O, pastor pa yata ito. Alam niyo, pansinin niyo, ang word na ginamit, happened. Sa ibang version, by chance. Ano ibig sabihin na to? Coincidence. It means God orchestrated. Gumawa ang Panginoon. Siya ang nag-provide ng paraan para mabuhay yung tao na mamamatay na sana. Mamamatay na eh. Siguro ilang oras na lang. Siguro kung maubusan ito ng dugo, mamamatay talaga to. Baka oras na lang. Ano nangyari? The priest saw the man. Nakita ng pare na ito o ng pastor na ito na nandun eh, madadaanan niya na eh, yung biktima. Na yung biktima na ito, yung mama na to, he badly needed help. Hindi niya nakita, sayang, that it was a coincidence. Ang nakita niya, alam niyo kung ano nakita niya? Different way. Another way. Baka nga kumakanta pa siya ng God will make a way. Instead of looking at this man, at this bleeding man, ang nakita niya ay different way. So he saw a man, but he also saw another way to escape the opportunity to help the man. Very sad. Sayang. Pare pa man din siya. Amen? Meron na po ba tayong hint kung sino ang kapitbahay, kung sino ang kapwa-tao? So, ang ating kapwa-tao pala ay sino man na nangangailangan sa'yo ngayon ng tulong mo. Ang kapitbahay na tinutukoy dito ay anyone na nangangailangan ng tulong, kahit anong tulong. Presence mo, na nandyan ka for him, is a big help. Yung makinig ka lang, it's a big help. Yung bigyan mo ng kaunting pangkain, it's a big help. So, ang kapwa-tao natin ay maaaring yung katabi mo. Baka kailangan mong makinig sa kwento niya. Baka kailangan mong tapikin man lang ang balikat niya para sabihin na, bro, kaya mo yan. Nakakalungkot, no? Kasi pare siya. Expert ng Torah. Alam niyo po yung Torah? Torah, ito yung 5 unang book sa Bible. Kabisado niya yun eh. Kaso, hindi niya na-i-apply. Alam niyo po ba, binanggit din sa Exodus 23:4-5. Sabi dito, if you come across your enemy's ox or donkey wandering off, be sure to return it. If you see the donkey of someone who hates you fallen down under its load, do not leave it. Be sure you help them with it. Tulungan mo kahit palahayop. Kung ito ay alaga, kahit ng kaaway mo. Tulungan mo. Huwag mong iiwan. Huwag mong iiwan. Minsan tayong mga tao, maawain tayo. Pero madalas hanggang doon lang tayo nakakaawa.
nagiging statement na lang natin yung nakakaawa. Itong pare na ito na tinukoy ko, he was concentrated. He was consecrated. Sayang. He was called by God to help the misfortunate people. Pero sayang, hindi niya nagawa kasi he heartlessly passed by the other side. Wala siyang puso, natiis niya, na iniwan. May dumaan na pare, pero yung pare, humanap ng ibang daan. Instead na tulungan ang mama na ito, duguan, half-dead, iniwasan niya, dumaan siya sa kabila. Amen? Amen. Hallelujah, hallelujah. So, sa pamamagitan ng unang istorya na ito, siguro tinamaan na yung lawyer. Kasi sino yung tinutukoy? Siya. Amen? Siya yung tinutukoy dito. He heartlessly passed by to other side. Hindi siya naawa doon sa kalalagayan ng mamang duguan na halos mamamatay na. Punta po tayo sa Luke 10:32. Sige po, basahin natin ng Luke 10:32. So to a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Oh wow, may pangalawang dumaan. Ang pangalawang dumaan naman ay Levites. Naku, baka ito na. So God provided na naman. Nagpadala na naman siya. God again orchestrated another man. Hindi siya pare. Levite siya. Pero nakakaintindi rin ng batas. Meron din siyang masteral degree. So baka ito na. Kasi ang mga Levites, sila yung mga servant ng temple. They are full-time worker. They are also interpreter of the law. Wow! Baka ito na yung tutulong. Pero ano nangyari? He looked on, he saw him, nakita, yet he took another road. Nilampasan niya at kumanta na naman ng God will make a way. Kasi dumaan sa ibang way. Heartless, compassionless. So, tinamaan na naman itong lawyer na nakikinig ng kanyang parable. Una, pare. Pangalawa, Levite. May alam sa batas. They knew Mosaic law. They are experts, full-time worker in the temple, interpreter of the scriptures. Pero, nilampasan yung mama na nangangailangan ng tulong. So bakit kaya? Why did Jesus bring the priests and the Levites in the story? Bakit niya kaya pinasok? Kasi Jesus wanted to expose, gusto niyang i-expose, ipamukha dito sa lawyer na kausap niya na ito. Jesus wants to expose the unreal, the heartless, the compassionless na mga tao na ito. Gusto niyang iparealize sa kaharap niya that formal, organized religion is not the answer. Hindi sagot. Hindi sagot ang malaman mo ang lahat ng batas. Alam mo nga ang lahat ng batas, pero hindi mo mai-apply ang tunay na godliness sa iyong buhay. May anyo ang pagiging pare, levita, relihiyoso, pero walang kapangyarihan sa loob nito. Kaya ni-reveal ni Jesus yung real essence of religion. Kasi gusto niyang ipabatid sa mamang kaharap niya, sa lawyer na ito, na baka nga yung wala pang tamang relihiyon ang makagawa ng mga batas ng buong kaharian ng Diyos. And that is to love your neighbor. What is religion? Religion is to take care. Pagpaparamdam ng malasakit. Pakikipagkapwa. Tao. Wag na nga lang kapwa tao. I-consider mong tao. Ang tao. May pakiramdam. Nasasaktan. Nangangailangan ng tulong. Maraming Kristiyano, they are involved sa Panginoon. Pero walang kapwa-tao. Pwedeng sasabihin lang nila, oh, we love our family, but not our neighbor, ha?
I love my job. I love my position in my company. But hindi yung neighbor ko, hindi yung kaibigan ko, hindi ko siya love. Pwede ring sabihin na, I love my ministry. I love my ministry sa church, pero hindi yung mga sisters at brothers ko, ayoko sila. Posible po ba yon? Posible po ba nating sabihin na ganon? Dito, bilangga ni Jesus ang isang organized crime ng pinakamatitinding pariseyo na nagbabalat kayong relihiyoso na ang pagmamahal nila sa Diyos ay isang pang-aabuso sa kapwa-tao. 1 Corinthians 13 is all about love. It's all about love. The parable of the Good Samaritan is the exposition of Jesus, of the true Christianity. He revealed the real condition of the heart. Balikan natin. So, ang parable na ito is an illustration of benevolence and selfishness. The Torah. Ano po ulit yung Torah? This is the law of God revealed to Moses. Ano po ulit yung Shema? This is the summary of the 10 Commandments of God. Amen? Gustong ipabatid sa atin ng Panginoon, dyan sa puso mo, meron bang isang relihiyosong tao which is heartless, apathetic, walang awa, walang pagmamahal, walang simpatsya, walang malasakit sa kapwa-tao? O may nakatago sa iyong isang Samaritano na willing tumulong in times of need? Balikan natin ang unang tanong, how do I inherit eternal life? Ang sagot ulit ni Jesus ay itong parable nito. So pupunta na po tayo sa pangatlong tao. Sino po yung unang dumating na tao? Yung pare. Ang pangalawang dumating na tao ay isang Levite. Alam niyo po, ito ang pinakamaganda. May pangatlong dumating na tao. The Samaritan. Are we familiar with this dito sa mga Samaritano na to? Kilalanin natin ang mga characteristics, ang mga kung sino ang mga Samaritanong ito. Ang mga Samaritan ay half Jew. They are not considered as pure Jew. They are half Jew. They are half Gentile. They are mestizo. Saan sila nagsimula? Okay, meron po akong na-research. Nung panahon ng captivity Assyrian, ang Assyrian ay pumunta sa bansang Israel, 10 tribes, may tinatawag na ganun. Kinuha nila lahat ng 10 tribes, kaya lang may naiwan. Yung mga naiwan, ang tawag sa kanila ay remnants. So ang mga remnants na to, dahil wala ng tao doon, sila-sila na lang, they decided to do intermarriage with neighboring countries. Walang option para dumami kasi nga ubos ang mga tao. Magkakaaway nga sila ng mga Jews Kaya nagkaroon ng mixture ng lahi dahil nakipag-asawa sila sa neighboring countries. Tinawag silang Samaritan. At according to the history, may sarili na rin silang Torah. May sarili na rin silang mga batas. Okay, kasi ayaw nga silang pahiramin ng Diyo. Amin to, sa Diyo lang to. Ba't namin kayo papahiramin ng mga batas? Gumawa kayo ng sarili niyong batas. And they called their Torah Samaritan Pentateuch. Samaritan Pentateuch. P-E-N-T-A-T-E-U-C-H. Ayaw silang pahiramin ng mga Jews. They are hated badly by the Jews, by the full-blooded Jews. Question. Di ba si Jesus ay full-blooded Jew? Di po ba? Di po ba? So, dapat di siya nakikipag-usap dito. Galit ang mga full-blooded Jew sa mga Samaritan. They are mestizo. Sayang, magkakapit-bahay pa naman sana sila. Diba? Jerusalem, Judea, Perea, then Galilee. Ibig sabihin, magkakapit-bahay sila. Sa Pilipinas pala, pag ang anak mo ay mestiza, dalhin mo na sa ABS. Ay, wala na palang ABS. Dalhin mo na sa GMA. Ipila mo. Baka gawing artista. Pero sa panahon nito, pag ang anak mo mestiza, they are discriminated. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang di ka mestiza. Buti na lang di tayo mestiza. So balikan natin. They were locally close neighbors.
but they were morally most unneighborly. Bagamat magkakapitbahay sila, nag-aaway-away sila, especially when it comes to religion. Kasi ang mga Diyos, ganito sila, sasabihin nila, sa amin lang nagpapakita ang Panginoon, sa templo lang namin, sa Jerusalem. Kaya pumunta kayo doon. Sabi naman ng Samaritan, ang Panginoon nasa Jacob's well. So hindi natin kilala ulit Uulitin ko po, walang pangalan ang mama na ito na tumulong doon, na pangatlong dumaan. Itong taong sinaktan na ito, walang pangalan. Pero ang pangatlong dumaan ay isang Samaritano na least na i-expect mo na pwedeng gumawa ng mabuti. Sino ba ang aasahan mong gumawa ng mabuti at susunod sa batas? Di ba pare? Kaso nga nilampasan Hindi ba Levi? Kaso nga nilampasan. Amen. So itong pangatlong dumaan na ito, by the way, alam niyo po ba, pansinin niyo po, doon sa huling tanong ng ating Panginoon, mamaya, may ibibigay ko po sa inyo. Kasi alam niyo, itong salitang Samaritan na ito ay abomination para sa pandinig ng mga Diyos na ito. Ayaw nilang sabihin yung term na yun. Kasi sa kanila yun, parang dagok sa kanila. Aaway nga nila yun galit nga sila dun So what more pag sinabi pang Good Samaritan, di halos siguro saktan ka na ng mga ito. Amen? Masasabi natin na may pagtingin pala ang Panginoon sa mga lahing ito. Hindi alam ng mga Hudyo na ito na kailanman ay itong mga Samaritano na to ay makapagbibigay pala ng mga tulong. Kasi nga, ang akala nila sa taong ito, marumi, marungis, makasalanan, maliliit na uri ng nilalang. Kaya hindi mo sila maiisip na kaya nilang gawin to. So we can conclude na itong tinulungan na ito ng Samaritano ay isa ding Hudyo. Isa itong Hudyo. Dahil kung Gentiles din, ay walang unusual sa kwento na ito. So sa pag-uusap na ito ng lawyer at ng ating Panginoong Jesus, in-expose ng Panginoon, ito kayo, ito ang mga ugali nyo, mga balat kayo, relihiyoso, pero balat kayo, walang kapwa-tao. Pero yung Samaritanong minamaliit ninyo, yung Samaritano na nilalait-lait nyo, na discriminate nyo, there is life, sabing ganon. Yung essence ng kingdom of God ay nasa Kanya. Kayo nagfa-fasting. Alam nyo ba ang essence nun? Pinagmamalaki nyo ang mga relihiyon nyo. Alam nyo ba ang essence nun? Ang layo ng understanding ng mga Hudyong ito sa maraming bagay. Pero sa parable na ito, naipakita ang tunay na pakikipagkapwa-tao na iniiwasan ng maraming Kristiyano. Ayokong katabihan si sister. Madaldal yan. Ayoko dyan. Sinong mag-exhort? Si Ate Tin, ayoko nga. Ayoko nga yung papakinggan. Sinong magpapakantay? Si Ate Irene, ayoko. Ganun tayo In-expose ni Jesus to para tayo matuto. Hindi tayo namimili. Ulitin po natin yung Samaritan, he saw this man. Nakita niya yung mama. That means this Samaritan has an eye for the needy. Sa mga nangangailangan, ikaw kapatid, nararamdaman mo ba kung sino ang mga nangangailangan ng tulong mo? O nagbibingi-bingihan ka, nagbubulag-bulagan ka? Sa nakaraang pandemic na ito, ay natulungan ka ba kahit isang tasang kape? May napalakas ka ba ng loob kahit isa? Ang mga priest, hindi yan hahawak ng dugo. Ang mga Levites, hindi hahawak ng marurumi. Pero, ang mamang ito, ang Samaritanong ito, he was moved. He was greatly moved by his pity.
mercy. And this mercy was converted into action. Hindi siya natapos doon sa naawa lang. Marami ganyan eh. Ay, kawawa naman si ganito, may sakit. May nagawa ba yung awa natin? May nagawa ba? So, anong ginawa ng Samaritano na to? He went directly to the wounds. The Samaritan was prepared. Meron siyang bandage. Nagulat ngayon itong kausap ni Jesus, ang ating Panginoon. May dalang oil? May dalang wine? Kasi nung panahon na yan, ang oil, ang wine, mga nagsisilbing pain reliever, ito yung mga first aid kit nila. So ano ang ginawa ng Samaritano ito? Isinampa niya sa kanyang donkey. He brought him to an inn. Wow! At inalagaan niya. Siguro tayo po pwede natin gawin to, pero hanggang doon lang tayo sa oil, tsaka sa wine. Di ba? Hindi na natin naalagaan. Pero itong mama na to, we can say that he is a philanthropist. He went extra mile. He went extra mile sa pagtulong din sa sugatan. Kahit hindi niya kilala. Sabi ng Bible, he took care of him. E di ibig sabihin niya sa very good heart. He knew the very essence of the religion. He knew the law. He knew the Torah. He was good. Siya yung totoong relihiyosong tao. Amen? At di pa doon natatapos kasi the next day, he took out 2 denarii. Maaaring nung panahon na yun, napakalaki na ng halaga ng 2 denarii. And gave it to the innkeeper. Sabi niya, ito ang pera, pakialagaan mo siya. Aalis muna ako, magbabayad lang ako ng Meralco tsaka internet. Tapos pagbalik ko, kung merong kang abono, babayaran na lang kita. He was the tangible. He was used by God to show the image of God. He was used by God to show the exact characteristics of God. Amen? Na-expose na kaya ni Jesus yung totoong pag-uugali ng kaharap niya? At siguro tinatamaan na ang mamang ito. Tumalon po tayo sa Luke 10:35. Luke 10:35. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for an extra expense you may have. 36. Ngayon, nagtanong ang ating Panginoong Jesus. Tingnan niyo po. Actually, panglima to sa tanong. Which of these 3 do you think was a robber? Was a neighbor to the man who fell into the hands of the robber? Nagtanong ang Panginoon. Sino sa palagay niyo sa tatlong ito? Sabing ganun, ang tunay na neighbor. Doon sa mama na sinaktan, ninakawan, at iniwan na kalahating patay, kalahating buhay. Alam niyo po, kung ngayon merong Tito Vic and Joey, may trio. Nung panahon na yon, sila yung trio. Sino yung trio? The priest, the Levites, at saka yung mga Jews. Sabi ng Panginoon, hindi kayo lang ang kinakausap ng Panginoon. Maging ang mga nilalait niyong tao ay kinakausap ko rin. Huwag kayong masyadong mayabang na kagaya ni Nebuchadnezzar. Di ba si Aring Nebuchadnezzar was very proud of himself. Ako ang nagtayo nito dahil sa akin. Puro ako. May mga tao, alam niyo po, may mga tao na least expected natin na gagamitin ni Lord higit pa sa paggamit niya sa iyo. Wala tayong karapatang maliitin ang mga kapatid natin, ha? Yan, si Kuya Jeron, ay, hindi naman yan nakakapagsalita sa harap. Hindi mo alam, mas gagamitin pa ng Panginoon yung mga iniisip kong mahihinang tao kesa sa paggamit niya sa iyo. Amen? Amen? Alam niyo po, mapapansin din natin dito sa 37, sinagot ng expert in the law ang ating Panginoon. Di ba ang tanong, sino sa palagay mo ang tunay na neighbor? Ang sagot niya, edi yung naawa sa kanya. Ano po ang napansin niyo? Hindi niya direktang sinabi na yung Samaritan. Hindi niya direktang masabi na Jesus, yung Samaritan. Ipit siya ngayon.
Naipit ang lawyer na ito. Bakit? Kasi para sa kanya, kasuklam-suklam ang banggitin niya ang pangalan nito. Ayaw niya sabihin. Hindi niya masabi. E di yung Good Samaritan pa kaya? At anong sabi sa dulo? Do likewise. Do likewise. Kung gusto mong makamtan, makamit ang eternal life, do likewise. Ipaparaphrase ko. Ibig sabihin ng Panginoon dito, be a Samaritan. Be a Samaritan. Don't be a priest. Don't be a Levite. Be a Samaritan. Ano po ang sequel ng kwento na ito? To show that the divine command to love our neighbors as ourselves is fulfilled by the intention to help the needy without asking first who he is and in what relation he stands to us. Maaari ngayon sa darating na eleksyon, may kanya-kanya tayong choices. Ang iba, Duterte. Ang iba po, may iba-iba tayo siguro. Si Marojas, tatakbo pa rin. Pero alam niyo po, ang pagiging Samaritan ay walang kinalaman sa ating mga political and religious affiliation. Amen? Amen? Sapagkat ang totoo, pakikipagkapwa-tao is revealed in how you show your mercy. Dito sa parable na ito, pinakita ang tunay na pakikipagkapwa-tao in the book of James. Minention doon, mercy triumphs over judgment. So ang tanong, who is my neighbor? Sino ang gusto mong neighbor? Yung gusto mo lang bang tulungan? Mamimili ka lang ba ng tutulungan? Everyone will be your neighbor without distinction of race or religions. Ano po ang komposisyon ng kapitbahay? Kapitbahay mo lang ba na maituturi yung may malaking bahay, yung may magandang terrace, yung may makintab na gate? It is the love that makes neighborhood. Ang tanong sa ating sarili, tanungin po natin, am I neighborly? Ako ba ay nakikipagkapwa-tao regardless kung anong lahi siya, kung anong church siya, kung anong itsura niya? Meron po akong tanong, is there anyone here who is brutally hurt? Iniwasan, iniwan, sinaktan. This parable is not about blood. It's not about skin colors. Pwedeng sa isang bahay, ang daming nakatira, but they are divided, diba? They are divided kasi walang intimacy. Walang connection. Pwedeng tayo nasa iisang church, pero walang intimacy. Walang kumustahan tungkol sa buhay ng isa. Kumusta si Kuya June? Hindi ko alam. Gumaling pala. Kala ko nasa ospital pa. Oo, 2 years na. Today, mga kapatid, naghahanap ang Panginoong Diyos ng mga Samaritano. Iko-close ko po ang message na to sa Exodus 12:4. Sabi dito, if any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there are. You are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. Sa ibang version, it's about consideration. Have a careful thought of your neighbor. Kung maliit lang daw ang bahay nyo, merong malaki kayong lamb na pagsasalu-saluhan, i-consider nyo daw yung kapitbahay nyo. Hatian, bigyan, sharean, at hindi lamang pagkain. Pwede mo din i-share ang iyong peace, ang iyong joy. Huwag kang maging pabigat sa iyong kapitbahay. Bagkus makagaan ka. Ngayon, kung meron kang maibibigay material na bagay, bonus na lamang po iyon. Sino ang mga Samaritan sa kwento na ito? Isa lang ba ang Samaritan? Alam niyo po, Jesus is the Samaritan. Jesus is the real Samaritan. Kasi, He is always able, ready
willing to help us kahit marurumi tayo. Amen? And the good news is, God will going to send you, Samaritan. Kailangan mo ngayon ng tulong? Don't worry. God will send a Samaritan for you. At sino pa po ang Samaritan? You are a Samaritan, kapatid. You are a Samaritan. Kaya ipanalangin natin na, Lord, bigyan mo po ako ng isang tao na pwede kong tulungan. Ma-exercise ko, ma-apply ko itong bagay na tinuro mo sa amin. Hindi lang ito manatiling nakasulat sa aking devotion book. Hindi lang basta kabisado ko ang mga commandments mo. That's the essence of the real Christianity. Be a good Samaritan to other. Alam niyo po, napakaganda na ang command ng ating Panginoon, it is very selfless. Sa 10 utos ng Panginoon, walang para sa sarili mo. It's all about God. It's all about your neighbor. Sabi doon, love your neighbor as you love yourself. Hindi pa rin ikaw yun. Kapwa mo pa rin yun. Amen? Naghahanap ang Panginoon, naghahanap si Lord ng mga Samaritano. Willing, ready to help, to uplift people who are misfortunate. Tanungin po natin ang ating sarili. Naging Samaritano na ba ako sa buhay ko na ito? Gusto ko pa bang maging Samaritano? Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, nagpapasalamat kami sa kabila ng maraming distraction. Umaga pa lang, Panginoon, hindi mo pinayagang hindi maipagpatuloy ang iyong gawain. Isa pong malaking pribilehiyo, Lord, na ma-share ang salita na ito sa aking mga kapatid, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Lord, mabuksan ang aming puso, isip, magkaroon kami ng lakas ng loob, tumulong sa aming kapwa, sa abot ng aming makakaya. We pray, Lord, na dapatin mo kami, Lord, and enable us, Lord, na makatulong kami sa mga kaparaanang ikaw lamang ang nakakaalam. Help us, Lord, to love our neighbor. Help us, Lord, not to be biased, Panginoon, in treating other people. Help us, Lord, na maging humble kami upon following your commandments, Panginoon. Mahirap, Lord, mahirap. Sapagkat kami, Panginoon, ay imperfect, pero ang grasya mo, ang awa mo, nag-uumapaw sa aming buhay. Wala pong imposible, Lord, na kaya mo kaming i-transform, Lord, from glory to glory. Panginoon, dumadalangin kami sa iyo. Hipuin mo ang puso ng bawat babae, bawat lalaki, Lord, na nakikinig sa platform na ito. Panginoon, transform us, Lord. Transform our heart. Cleanse our heart. Maging compassionate kami, Panginoon, towards other people. Huwag kaming mamimili, Panginoon, ng aming mamahalin, ng aming iibigin, ng aming tutulungan, Panginoon. Give us an eye for the needy one, Lord. Give us a heart that is full of grace, full of mercy, full of compassion towards other people. Give us, Lord, a humble heart, Lord. Hallelujah. At lagi mo kaming gawing handa, Panginoon, para magmahal ng aming kapwa. Lord, mabao namin ang katuruan na ito sa aming paglakad sa araw-araw na buhay. Huwag naming maalala kung paano kami na-distract, Lord. Maalala namin kung paano mo hinayaang matapos ang word na ito because of your power, Panginoon. Salamat, Panginoon. Inaangkin namin ang bagong puso. Ang pusong binago na ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri pa sa salamat. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Kristo Jesus, aming dakilang Diyos, tagapagligtas. Amen.